Napabuntong hininga naman si Angeline sa kanya tinitigan sa mata si Denver. Hindi mo ako masisisi, Denver, kung meron pa rin akong sama ng loob sa'yo hanggang ngayon. Sobra ako nasaktan sa ginawa mo dahil hindi ka nagtiwala sa akin ng mga panahon na yon. Ni hindi mo ako pinakinggan noon, kaya pasensya ka na. Kung hirap akong ibalik ang tiwala ko sa'yo. Sagot ni Angeline kay Denver. Naiintindihan kita, Angeline, dahil alam kong naging tanga ako ng mga panahon na yon. At talagang pinagsisisihan ko na ang pagiging tanga ko noon. Sana mapatawad mo pa rin ako, Angeline, dahil gusto kong makabawi sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko sa'yo at sa mga anak natin sa ilang taon ko kayong di nakasama. Sagot ni Denver. Di naman na sumagot pa si Angeline at katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Hindi naman kita pipilitin ngayon, Angeline, na patawarin mo ko. Pero handa ako maghintay kung kailan mo ako mapapatawad. At handa rin ako maghintay kung kailan mo ako muling papapasukin dyan sa puso mo. Wala ko ibang hangad ngayon, Angeline, kundi ang makasama kayo ng mga bata. Isa lang ang tayong dalangin ko ngayon at yun ay ang mabuong muli ang ating pamilya. Sinserong sabi ni Denver habang nakatitig sa mga mata ni Angeline. Ramdam naman ni Angeline na seryoso si Denver sa mga sinasabi nito sa kanya. Pero ayaw niya na muna itong pagtuunan ng pansin dahil ang gusto niya ngayon ay mapagbayaran ng kapatid niya ang ginawa nito sa kanya noon. Mahal na mahal kita, Angeline. Ikaw lang babaeng mamahalin ko at ikaw lang gusto kong makasama na bumuo ng pamilya. Sabi pa ni Denver at saka ito walang paalam na inalikan si Angeline sa labi. Nagulat naman si Angeline sa ginawa ni Denver. Hindi niya napaghandaan iyon kaya nanlaki na lamang ang mga mata niya dahil sa gulat. I love you, Angeline. Mahal na mahal kita. Sabi ni Denver matapos niyang bitawan ang labi ni Angeline. Natulala na lamang si Angeline dahil sa ginawa ni Denver sa kanya. Aalis na ako para makapagpahinga ka na. Alam kong pagod ka rin sa mahabang biyahe niyo kanina. Magpahinga ka na rin muna buong maghapon bukas para may lakas ka kapag hinarap mo ang iyong kapatid. Sabi pa ni Denver saka siya tumayo. Humalik pa muna siya sa noo ni Angeline saka siya naglakad palabas sa unit ni Angeline. Napabalik naman sa wisyo si Angeline nang marinig niyang nagsara ang pintuan nila. Napahawak pa siya sa kanyang labi dahil tila ba ramdam pa rin niya ang malambot na labi ni Denver sa labi niya. Napabuga na lamang ng hangin sa bibig si Angeline nang tuluyan na siyang bumalik sa wisyo. Naipilig pa niya ang kanyang ulo dahil bumabalik sa balintataw niya ang ginawang paghalik sa kanya ni Denver kani-kanina lang. Nagpa siya na lamang si Angeline na bumalik na sa silid ng mga bata. May sarili naman silang silid doon pero masanay siya nakatabi ang mga bata kaya sa silid na lamang ng kambal siya matutulog. Agad na rin namang nakatulog si Angeline dahil totoong napagod din siya sa biyahe nila kanina. Kinabukasan, nagising naman si Angeline na wala na sa tabi niya ang kambal niyang anak. Nagpa siya na rin siyang bumangon at tumiretso sa CR na nasa loob din lamang ng silid na iyon para maligo bago lumabas sa kanilang silid. Pagkalabas ni Angeline sa silid ng kambal, nakarinig naman siya ng ingay na nagmumula sa kanilang sala. Nagtataka pa siya dahil di naman ganon kaingay si Nanay Lydia at Sofia. Rinig pa niya ang malakas na pagtawa ng kambal kaya naman agad siyang napalapit sa pwesto ng mga ito. Ganon na lamang ang pagkagulat ni Angeline na makita kung sino ang kasama ng kambal sa kanilang sala. Angeline? Agad na sabi ni Beatrice na makita niya ang kaibigan niya na matagal na niyang hindi nakikita. Napatayo pa nga siya sa kanyang kinaupuan habang titig na titig sa kaibigan. Beatrice? Kandautal din naman na tawag ni Angeline sa pangalan ng kaibigan. Naluluha pa siyang lumapit dito at agad tong niyakap. Gumanti rin naman ng yakap si Beatrice kay Angeline. Oh my God, Angeline, namiss kita. San ka ba kasi nagpupunta? Lumuluhang sabi ni Beatrice nang kumalas na siya sa pagkakayakap sa kaibigan. Namiss din kita, Beatrice. Pasensya na kung umalis ako nang walang paalam. Sagot ni Angeline sa kaibigan. Ikaw talaga, hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Di sana natulungan man lang kita. Tonong nagtatampo na sabi ni Beatrice. Sorry, Beatrice. Masyado na kasing magulo ang utak ko noon, kaya hindi na ako nakapag-isip pa na magpaalam sa'yo. Sagot ni Angeline. Angeline, pasensya ka na kung sinama ko na rito si Beatrice. Nadulas kasi ako sa kanya eh. Kakamot-kamot sa ulo na sabi ni Liam kay Angeline. Hindi kasi sinasadya na nabanggit ni Liam kay Beatrice ang pagdating ni na Angeline.
Huli niya nang na-realize na hindi nga pala alam ni Beatrice ang tungkol kay Angeline, kaya no choice siya kundi yung umamin na lamang sa kanyang nobya. Okay lang, Liam. Namiss ko na rin naman tong best friend ko na to eh. Nakangiting sagot ni Angeline kay Liam. Tila naman nakahinga na maluwag si Liam dahil akala niya magagalit si Angeline sa kanya dahil alam naman niya na ayaw pa muna ni Angeline na may makaalam kung nasan siya maging ang tungkol sa kambal. Kinabahan din talaga kasi siya dahil baka magalit din si Denver sa kanya pero naisip niya na dati naman balak na sana talaga nilang isama si Beatrice sa bagay noon pero hindi lang talaga natuloy dahil sa mga nangyari. Beatrice, eto nga palang kambal kong anak, si Noah at si Nina. Pagpapakilala ni Angeline sa kanyang kambal na anak. Mommy, kilala po namin si Tita Beatrice. Pinakilala na po siya sa amin ni Tito Liam kanina. Daldal ni Noah sa kanyang ina. Oo nga po, Mommy. Kilala na po namin si Tita Beatrice. Ang pretty-pretty nga po niya like me. Daldal din naman ni Nina sa ina habang nagpapakyut. Ay, gusto ko tong mga anak mo, Angeline. Bata pa lang magaling ng mambola. Natatawang sabi ni Beatrice kay Angeline. Kids, anong gusto nyo? Bibilan kayo ni Tita Beatrice, just tell me. Baling ni Beatrice sa kambal. Natatawa na lamang si Angeline sa kaibigan niya. Inaya na rin niya muna itong lumayo sa mga bata na abalang nanonood kasama si Liam. Gusto niya kasing masolo muna ang kaibigan. Kamusta ka na? Namiss kita, mas lalo kang gumanda ngayon. Agad nasabi ni Beatrice kay Angeline nang makalayo na sila sa pwesto ng mga bata. Ayos naman ako kasama ng mga anak ko. Tahimik naman ang buhay namin sa Baguio sa nakalipas na 5 taon. Namiss din kita, Beatrice. Namiss kitang kaharutan. Pasensya ka na talaga ha kung di mo lang ako nakapagpaalam sa'yo ng mga panahon na yon. Sagot ni Angeline sa kaibigan. Ikaw, kamusta ka na? Talagang pinatulan mo pala si Liam ha? Tanong pa niya kay Beatrice. Oo, pinatulan ko na si Liam. Alam mo naman na bet ko na siya noon pang kasal ni Denver, di ba? Ayos naman ako ngayon. Ngayon nga ako na nagmamanage ng kumpanya namin dahil gusto raw muna magpahinga ni Dad, kaya pinagbigyan ko na rin. Deserve naman ni Dad ng pahinga kaya medyo busy rin talaga ako, sagot ni Beatrice. Tumango-tango naman si Angeline sa kaibigan niya. Nagpakita ka na ba kila Tito? Ang alam ko, nag-aalala din sila sa'yo dahil hindi nila alam kung nasan ka. Tanong pa ni Beatrice kay Angeline. Napabuntong hininga naman si Angeline bago sumagot. Hindi pa. Wala pang ibang nakakaalam na narito na ako ngayon sa Manila. Wala pa rin silang alam tungkol sa kambal kaya't sana wala ka munang pagsasabihan tungkol sa kanila dahil ayokong pati sila madamay dito, sagot ni Angeline. Hindi ko pa rin alam kung kaya ko na ba silang pakiharapan. Oo, magulang ko sila pero kasi masyado ako nasaktan noon dahil wala man lang nakinig sa paliwanag ko, dagdag pa niya. Naiintindihan kita, Angeline. Don't worry, wala ko ibang pagsasabihan ng tungkol sa kambal. Nakangiti ng sagot ni Beatrice sa kaibigan. Friend in fairness ha, ayos ang pagkakahulma sa kambal ha, tigisa lang kayo ng kamukha ni Denver. Natatawa pang sabi ni Beatrice kay Angeline. Kiiling-iling naman na natatawa si Angeline dahil sa tinura ng kaibigan niya. Sira ka talaga? Natatawa pang sabi ni Angeline. Kayo pala ni Denver, kumusta na? Okay na ba kayong dalawa? Tanong ni Beatrice kay Angeline. Medyo ayos naman kami ni Denver. Nag-uusap naman kami pero kung ang tinatanong mo kung nagkabalikan na ba kami, wala pa akong balak balikan sa Denver. Pinaliwanag ko na rin naman sa kanya yon na tayong mga bata lamang ang dahilan kung bakit kami may ugnayan ngayon, sagot ni Angeline. Dahil lamang ba talaga sa mga bata? Wala na ba talaga siya dyan sa puso mo? May halong pang-aasar na tura ni Beatrice kay Angeline. Ayoko naman maging makasarili at alam niyong parehas sa sinet-up ka lang pala ng gabi ngayon? Alam mo yon? Sagot ni Beatrice sa kaibigan. May pag-asa pa ba? I mean, wala ka na bang balak mabuo kayo ulit? Hindi ko pa masasagot ang tanong na yan, Beatrice. Ayoko kasing magsalita ng patapos dahil baka hindi ko mapanindigan. Aaminin ko sa'yo, may puwang pa rin si Denver sa akin. Kaya lang, kung may part ng utak ko na nagpapaalala na minsan na hindi nagtiwala si Denver sa akin Kaya medyo natatakot akong sumubok magmahal muli dahil ayoko nang masaktan pa. Muli dahil baka hindi ko nakayanin. Seryosong sagot ni Angeline sa kaibigan. May point ka naman dyan.
Ikaw pa rin naman din ang masusunod tungkol sa bagay na yan eh. Kung tatanggapin mo ba ulit si Denver o titikisin mo talaga yung nararamdaman mo dahil sa takot kang masaktan muli. Sagot ni Beatrice. Pero Angeline, base to sa mga nakita ko kay Denver ha, sa nakalipas na 5 taon, totoong pinahanap ka niya dahil nagsisisi na raw siya sa ginawa niya sa'yo. Minsan na rin niya akong nakausap tungkol sa'yo dahil ang buong akala niya, alam ko kung nasan ka dahil matalik nga raw kitang kaibigan. At nakita ko naman na seryoso talaga siyang mahanap ka ulit. Dami na rin niyang binayarang tao para mahanap ka. Tapos, nito lang nabanggit sa akin ni Liam na may tao palang humaharang para mahanap ka. Kaya nito ka lang natagpuan ni Denver. Dahil mukhang matinong kausap ang huling niyang nakuhang private investigator. Pagkukwento ni Beatrice kay Angeline. Sa totoo lang, nagalit din si Beatrice kay Denver na mga panahon na yun dahil nga umalis si Angeline at walang nakakaalam. Sinisisi niya talaga noon si Denver dahil naging bulag ito ng mga panahon na yon. Humaharang? Sino naman ang haharang na makita akong muli ni Denver? Kung tutuusin, mabilis lang akong matagpuan dahil hindi naman ako nagtago sa Baguio. Nagtatrabaho pa nga ako doon, sagot ni Angeline. Hindi ko alam kung sino, pero sa ngayon daw, pinapaimbestigahan na rin to ni Denver sa mga pinagkakatiwalaan niyang tao, sagot ni Beatrice. Napabuntong hininga naman si Angeline at walang nakakaalam. Napaisip siya dahil sa mga sinabi nito noon na matagal na siyang hinahanap nito dahil imposible na hindi siya makita. Kung pinapahanap pala siya dahil hindi nga siya nagtago, talagang lumayo lang siya at sa Baguio nga siya napadpad sa nakalipas na 5 taon. Nanatili pa ron si Beatrice pati na rin si Liam at nakipagkulitan nga ang mga ito sa kambal. Tuwang-tuwa rin naman ang kambal sa pakikipagkulitan kila Beatrice at Liam. Pinakilala na rin ni Angeline si Nanay Lydia at Sofia kay Beatrice. Malaki kasi ang pag-alang niya sa matanda dahil tinuring talaga siyang anak nito. Hindi lang dahil sila pinabayaan ni Nanay Lydia simula nung noon siya nanirahan sa Baguio. Kaya naman, hindi na rin iba sa kanyang mag-ina at tinuring na rin niya tong kapamilya. Sumapit nga ang hapon at nagulat pa si Denver nang madatnan niya na naglalaro si Liam at ang mga bata. Hey, anong ginagawa mo rito? Agad na tanong ni Denver kay Liam. Bigla namang napalingon si Liam at ang kambal na magsalita si Denver. Daddy! Sabay pang sigaw ng kambal at naguunahan pa ang mga itong makalapit kay Denver. Dahan-dahan mga anak, sabi ni Denver sa kambal at pumantay pa siya sa mga bata para mayakap niya ang mga ito. Daddy, buti po bumalik kayo dito. Pagising po namin kanina wala na po kayo Kala ko pa naman po makakasama ka na namin dito. Daldal ni Noah sa ama. Oo nga po daddy, namiss ka rin po namin kaagad. Buti na lang po nandito si na Tito Liam para makipaglaro po sa amin ni Kuya. Daldal din naman ni Nina. Soon mga anak, magkakasama rin tayo. Pero sa ngayon hindi pa pwede ha? Sagot ni Denver sa kanyang mga anak. Tumayo naman na si Denver at inakay ang 2 bata papalapit sa pwesto ni Liam na kakamot-kamot na sa ulo niya kahit hindi naman yon makate. Salamat sa pagdalaw sa mga anak ko. Bakit ka nga pala narito? Hindi mo nabanggit na pupunta ka pala dito? Baling ni Denver kay Liam. Bro, kasi huwag ka magagalit ha. Nadulas kasi ako kay Beatrice. Nasabi ko sa kanya tungkol kay Angeline kaya ayun, ura-urada gustong pumunta rito. Wala naman akong magawa dahil baka magalit sa akin, kaya dinala ko na lamang dito. Pasensya ka na talaga. Kinakabahang sagot ni Liam sa kaibigan dahil baka magalit nga to sa kanya dahil pumunta siya roon nang walang paalam. Andyan si Beatrice? Anong sabi ni Angeline? Nagalit ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Denver. Oo, nandyan siya. Nasa kusina sila ni Angeline nagluluto. Mukha namang di nagalit si Angeline, natuwa pa nga ata dahil nakita niya ulit ang best friend niya, sagot ni Liam. Mabuti naman kung ganun. Ayos na rin sigurong nandyan si Beatrice para may makausap at makakasama naman si Angeline, sagot ni Denver. Daddy, ang ganda po ni Tita Beatrice, katulad po siya namin ni Mommy na pretty, daldal ni Nina sa ama. Of course, you are so pretty anak, like your mom. Nakangiting sabi ni Denver kay Nina at inayos pa niyang buhok nito na nakatabo na sa mukha nito. Ako ang sinasabihan na maganda, Denver, kaya umuo ka. Sabat na ni Beatrice na kalalabas lamang ng kusina kasama si Angeline.
Rinig kasi sa kusina ang kadaldala ni Nina. Liam, umuo ka raw. Natatawa na sabi ni Denver kay Liam. Napatawa na lamang si Beatrice kay Denver, kaya naman nagkatawanan sila doon. Naging abala naman muli sa panonood ng TV ang mga bata, kaya naman nakakapag-usap-usap sina Denver, Angeline, Beatrice at Liam. Kamusta ang plano ninyong dalawa? Tanong ni Liam kina Denver at Angeline. Ganon pa rin naman. Gusto naming pagbayaran ni na Christine ang ginawa nila kay Angeline. Sagot ni Denver. Mag-iingat kayo sa mga plano ninyong yan ha? Ingatan niyong walang makakaalam ng tungkol sa mga bata dahil baka pati sila madamay. Kilala naman natin si Christine na talaga namang may pagkamaldita talagang isang yon. Sabat na ni Beatrice. Oo, kaya nga walang ibang dapat makaalaman tungkol sa mga bata, sagot ni Angeline. Nag-usap-usap pa sila doon at nag-bonding na rin dahil matagal-tagal nga naman na hindi nagkita sina Angeline at Beatrice kaya naman hindi talaga nagpapigil si Beatrice na hindi sila magbabonding na apat. Pinatulog naman na muna nila ang mga bata. Saka sila nagpasyang uminom ng alak. Konti lang naman yun. Pa-welcome back party daw ni Beatrice para kay Angeline dahil nga kababalik lamang nito sa Maynila. Pinagbigyan na lamang din ito ni Angeline dahil na-miss rin naman talaga niyang makasama ang kaibigan. Hindi na nila namalayan na napaparami na palang inom ni Beatrice at totoong nalasing na nga ito. Mabuti na lamang at medyo matino pa si Liam at di pa naman tinatamaan ng alak kaya naman ehetid pa nito si Beatrice pauwi sa kanila. Si Angeline naman sinadyang hindi uminom ng marami dahil nga may mga kailangan siyang asikasuhin kinabukasan. Ayaw naman niya na hilo siyang aalis sa kanilang tinitirhan. Si Denver naman medyo naparami din ng inom pero kaya pa naman daw nito kaya hinayaan na lamang din ni Angeline. Habang abala naman si Angeline sa kanyang phone ay nagulat na lamang siya nang biglang nagsalita si Denver sa tabi niya at mataman siyang tinitigan nito. I love you, Angeline, sambit ni Denver kay Angeline habang titig na titig siya sa magandang mukha ng dating asawa. Matulog ka na muna dyan, Denver. Lasing ka lang. Pwede mo namang gamitin na isang kwarto dyan kung gusto mo dahil wala namang nagamit noon. Sa kwarto kasi ng kambal ako natutulog. Sabi ni Angeline kay Denver, tsaka siya muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa niya sa phone niya. Miss na kita, Angeline. Sana'y bumalik ka na sa akin. Gusto na kitang makasama muli. Gusto na kitang mahagkan at mayakap. Sabi pa ni Denver habang lumuluhan na. Denver, lasing ka na talaga. Mabuti pa matulog ka na. Halika't ihahatid kita doon sa isang kwarto. Sabi ni Angeline saka siya tumayo para alalayan si Denver. Agad naman humawak si Denver kay Angeline hanggang sa makarating sila sa isang silid doon. Grabe, ang bigat mo, Denver. Reklamo pa ni Angeline dahil halos pasanin niya na to makarating lamang sa silid na iyon. Ihihiga na sana niya si Denver pero ganon na lamang ang gulat niya. Nang hinila siya nito kaya naman kasama siya na bumagsak sa kama. Ang pwesto tuloy nilang dalawa ngayon, nakapatong si Angeline sa ibabaw ni Denver. Kinuha naman yung pagkakataon ni Denver para yakapin si Angeline. Ano ba, Denver? Bitawan mo nga ako? Sabi ni Angeline habang nagpupumilit siyang makaalis sa pagkakayakap ni Denver. Bigla namang tumagilid si Denver habang nakayakap kay Angeline. Idinantay pa niya ang binti niya sa dalaga para hindi ito makaalis sa kanyang mga bisig. Denver, ano ba? Bitaw sabi eh. Pagpupumiglas pa ni Angeline sa binata. Shh! Please stay still, Angeline. I miss you. I miss to hug you like this. Sabi ni Denver sa namamaos itong boses habang nakapikit pa ang mga mata nito. Bigla namang natigilan si Angeline sa pagpupumiglas niya dahil sa narinig niyang sinabi ni Denver. Tila ba nakaramdam siya ng kiliti sa kaibuturan ng kanyang puso dahil sa sinabi ni Denver. Bigla ring naramdaman niya na nag-init ang kanyang mga pisngi. Napadilat naman ng mata niya si Denver nang maramdaman niya na natigilan si Angeline. Nagkatitigan pa silang dalawa ni Angeline. Inaplos naman ni Denver ang maamong mukha ni Angeline habang nanatili sila sa ganong posisyon. Mahal na mahal kita, Angeline. I'm sorry sa nagawa ko. Please give me another chance. Sinserong sabi ni Denver kay Angeline. Di naman nakaimik si Angeline at hindi na rin niya namalayan na tumutulo na pala ang luha niya.
I love you, Angeline. Sabi pa ni Denver, sa kanya siniil ng halik sa labi si Angeline. Medyo nagulat pa nung una si Angeline sa ginawa ni Denver, pero unti-unti, tinutugon na rin niya ang halik ni Denver sa kanya. Ang banayad na paghalik ni Denver ay unti-unti naman na naging mapusok ng maramdaman niya. Tinutugon ni Angeline ang halik niya. Unti-unti na ring naglulumikot ang kamay ni Denver sa katawan ni Angeline, kaya naman impit na lamang na napapaungol si Angeline dahil nadadarang na siya sa ginagawa ni Denver sa kanya. At totoong nagiinit na rin ang katawan niya. Ibinaba naman ni Denver ang paghalik niya sa leeg ni Angeline. Habang isa-isa niya nang tinatanggal sa pagkakabotones ang damit na suot ni Angeline. Bigla namang natauhan si Angeline, tsaka siya dali-daling tumayo at agad ibinilik sa pagkakabotones ang kanyang damit. Sandali, Angeline. Pigil ni Denver kay Angeline at tinawakan pa niya to sa braso nang akma na sana tong lalabas ng silid na yon. Denver, lasing ka lang, matulog ka na. Agad na sabi ni Angeline at takmang lalabas na sana siya nang muli siyang yakapin ni Denver mula sa kanyang likuran. Angeline, please, mahal na mahal kita. At alam kong mahal mo pa rin ako, kaya please, Angeline, huwag na nating pahirapan pa mga sarili natin. Sabi ni Denver habang yakap-yakap niya si Angeline. Denver, please, huwag ngayon. Lasing ka lang at di mo lamang sinasabi't ginagawa mo. Sagot ni Angeline. Hindi ako lasing, Angeline, at alam ko ang ginagawa at sinasabi ko, kaya please, Angeline, forgive me. Please? Pagmamakaawa na ni Denver kay Angeline. Saka na lamang tayo mag-usap tungkol sa bagay niyan, Denver. Ang mabuti pa, ayusin muna natin ang tungkol kay Christine. Siya ang dahilan kaya ako nagbalik dito. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Denver. Huwag muna ngayon. Sagot naman ni Angeline kay Denver. Unti-unti namang nilawagan ni Denver ang pagkakayakap niya kay Angeline. Kaya naman nang maramdaman niyo ng dalaga, dali-dali tong lumabas ng silid na yon. Naiwan namang nakayuko si Denver sa kwartong yon. Kahit na ayaw niya sanang pakawalan si Angeline, pinili na lang niyang irespeto ang gustong mangyari ni Angeline dahil handa naman siyang maghintay kung kailan siya mapapatawad ni Angeline. At handa rin siyang maghintay kung kailan muling bubuksan ni Angeline ang puso nito para sa kanya.